Hi guys! For today's video guys, nagluluto ako ng biko. Medyo kakaiba siya sa biko na niluluto ko before kasi nag-experiment ako. So ayan yun guys, nakikita nyo ganyan yung malagkit natin. Yung malagkit natin ay hindi siya pure white lang. Meron siyang hangin. Hindi ko masabi kung purple rice ba yan or black rice. Pero pag naluto kasi siya ng dark purple siya. Tingnan niyo yung water niya is parang purple or na medyo mangitim-gitim ang tubig niya. So ayan na guys, pinaghalo ko yung puting malagkit at saka yung black or purple rice. Pero sticky rice din siya. Both sila malagkit. Pero magkaiba lang sila ng kulay. So ayan na guys, lugasan ko yan ng 3 times. And then sasain natin siya. So, ayan na pala yan guys, yung malagkit na niluto. Yung isa is parang black siya. Black or dark purple. Pag nasain na siya. So, ayan, pinaghalo ko siya. So, mas marami yung white rice na nilagay ko. Ay, white glutinous rice. So, ayan yun guys, sinain ko siya. Tapos, yung tinubig ko sa kanya is isang lata ng gata, 375 ml yung ilagay ko dyan. So, ayan, sinain ko na siya. Hintayin natin siyang maluto. Ayan. So, ayan siya. Hindi pa siya masyadong luto dyan nung nilagyan ko siya ng condensed milk. Ayan, nilagyan ko siya. Tapos, sinalo-halo ko siya para mix yung maging pantay yung lasa, yung tamis niya. So, actually, nilagyan ko na siya noong una. Kaya hindi siya ng video. So, ayan. Medyo dinagdagan ko siya ulit ng konti. Kasi nakulangan ako sa tamis. So, dinagdagan ko siya ng konti. So, yung nilagay ko dyan, guys, nilagay ko lang dyan is parang 3/4 nung isang lahat. Hindi ko siya nilagay lahat kasi nagtira ako ng gagamitin kong pang toppings later on pag naluto yan. Kasi magta-toppings tayo dyan ng mustard. Mustard toppings natin. So, ayan na yung ginawa kong toppings natin. So, hindi ko na siya nag-video kasi nakalimutan kong pindutin ang ating video. So, ayan. Lagyan ko ng evaporated milk. And then, yung condensed na natira. At saka, yung dalawang egg yolks natin. Depende sa inyo kung gano'n karami yung gagawin ninyo. So, ayan. Parang nakulangan ako dyan. So, pero okay lang. At yan na nga, guys. Nagawa na natin yung toppings natin. And then, minix-mix ko na yan para siya. Hindi na siya, para ma-mix yung white, yung egg na nilagay natin. So, ayun, nag-prepare na rin ako ng mga nalagyan natin. Pagsasalinan natin ng yung sinaing nating malagkit mamaya. So, ayan, pinahiran ko siya ng konting oil para hindi tunikit ang ating sinaing na malagkit. So, ayan, pinahiran ko na siya. Yan lang guys, hindi ko sure kung hindi ako sure dyan kung kasya ba yung lalagyan na natin. So, ayan na, naluto na ating sinaing. So, ayan, ilagay na natin siya dito sa ating lalagyan. Nilipat ko na siya dyan. So, ayan, kulang ngayon guys. Dinagdagan ko siya ng isang tray pa na yan nga. Ilalagay natin sa oven. So, habang ginagawa ko yan guys, is nakapreheat na ang aking oven. So, kasi ilagay ko siya sa oven later. So, ayan, nilagay natin siya dyan sa lalagyan. Ayan. So, parang dalawa. Parang naging 4. Dalawang maliliit ang kinalabasan niya. So, medyo marami. Kaya, medyo bitin ang aking dyan guys, ang ating toppings. So, ayan. Medyo kapalan ko na nga dyan guys. So, ayan na nga pala yung kanin niya guys. So, yung pagkaluto niya is parang dark purple siya. Ang hirap. Nagbubulol na ako. Ayan. Dark purple siya. Pero kasi ang supposed to be, ang gagawin ko guys is ube biko. So, wala naman akong mahanap na yung
pang kulay. So, yan na lang yung naisip ko. Since yan talaga yung gustong-gusto kong i-try na gawin. So, yan na yung naisip ko para may kulay siya. Pero, dark yung kulay niya. Hindi ko gusto yung kulay niya kasi dark siya. Parang hindi siya masarap tignan. Unlike kung talaga yung ube na kulay ang makikita natin. So, anyway, so, ayan na yan. So, ayan. Dinerecho na natin. So, ayan na i-transfer ko na siya lahat sa mga tab natin. So, ngayon naman ay salain natin yung toppings. O, ayan. Pinagkasya ko na lang yan dyan, guys. Naalangan yung toppings natin. So, ayan. Sinala ko siya. Ayan, dinivide ko na lang yan. Dinivide ko na lang yan dyan siya. Para ma-cover niya lahat yung natin, biko natin. So, ayan, na-coat naman siya. Pero, dapat, dapat, coat na coat siya. At saka, makapal siya dapat. Para yung mustard niya is, sa toppings niya is mas makapal dapat yung toppings niya. So, kung kayo guys is gagawa na ganyan, is dapat kapalan niyo yung toppings niya. Kasi itong sa akin ngayon is nabitin yung toppings ko. So, parang lang siya. As in, parang nasa ibabaw lang siya. Nalagyan lang lahat ng ibabaw niya. Pero dapat medyo makapal siya. So, yan. Hindi ako na-satisfied yan sa niya. Sa toppings niya ngayon. Kasi yan, nakulangan ako. So, yeah. Natapos ko na siyang lagyan ng toppings lahat. So, tingnan nyo yan guys. Halos wala na siya. Halos wala na. Sinimot-simot ko na nga eh. Ayan. Then yan, ilalagay na natin yan sa oven. For like, bala kayo guys kung nasa sa inyo na kung gano'n yung katagal i-oven. Hanggang sa makita yung mag-brown na yung toppings natin. So, pag nag-brown na yung toppings natin is ready na yun. Pwede na patayin. So, ayan na guys. Ilagay ko na sa oven. So, hindi siya kasya. So, ayan na. Kaya nagdalawang salang ako dyan guys. Kasi yung isang salang is hindi kasya yung dalawang. So, isang maliit. Isang malaki. At tab ang nilagay ko sa isang salang. So, ayan guys. Maghintay tayo ng ilang minuto. So, ayan na nga. Tingnan nyo guys. Napakakulang ng toppings natin. So, okay lang naman. Kahit paano. So, dahil nga nakulangan ako. So, yan na lang nilagyan ko ng cheese ang ibabaw nung iba. Para naman mas kaaya-aya siyang tingnan. So, ayan. Nilagyan ko na lang ng cheese. Itong isang ito, medyo okay siya kasi medyo marami-rami yung ilagay. So, thank you for watching, guys! Yan lang ang ating ube with mustard toppings.